Punta dito mga kapatid, nakita ko lang po sa picture yung past po nila dati. Pagkaman nasa malayo ko tayong lugar mga kapatid. Pero nung nakita natin yung mga picture dito mga kapatid ay tayo ay naging masaya mga kapatid. Dahil napakalayo na narating ng salita ng ating mahal na Panginoon. Simula na bilang Brother Walter, si Papa, member sa Artiga, hanggang makarating sa Bigutan, hanggang makarating sa Laguna, hanggang makarating sa Kapinte, hanggang makarating sa Quezon, amen, praise God. Kaya napakaba na ng pangalan, amen, BNCQ, PM, pwede na alphabetical, no, mga kapatid. Kaya tayo nandito sa ating harapan at nagpapasalamat din tayo sa ating mahal na Panginoon dahil tayo ay nakabisita rito at nakauwi ng maluwalhati at nakita muli tayo sa namukaan. Amen, praise God. At sa tanghaling ito, nais ko lamang magbigay ng konting encouragement sa ating lahat. Amen. Nais ipaalala sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, na kapag ano ba yung greatest gift sa buhay natin mga kapatid? Amen. Yung greatest gift sa ating buhay na isipalala sa ating mahal na Panginoon ay yung magkaroon tayo ng Diyos sa ating buhay. Amen. Tama po ba mga kapatid? Sino po ba ang hindi sangaral? Amen. Ihatid na po tayo. Bakit ba tayo pumunta mga kapatid kung hindi pala tayo sangaral ng ating mahal na Panginoon pala ang greatest gift sa ating buhay? Amen. Amen. Sabi ng mundo mga kapatid, definition ng mundo sa greatest gift o greatest wealth, kayamanan, amen, greatest treasure, sabi doon mga kapatid, luxury life, amen, praise God. Mayaman, amen, marami kang pera, magagara yung kotse mo, malaki yung lupain mo, yung bahay mo, mansion, amen, praise God. Sabi nga ng iba, yung greatest treasure naman daw sa buhay nila ay gantong buhay, amen, simple. Pagtingin mo, amen, napakalawak, amen, praise God. Parang hinahypnotize ka, walay green lahat, mga kapatid. Dinodrawing mo lang, pero totoo pala, amen, nakaka-hypnotize. Amen, praise God. So, ayun po yung definition ng sanlibutan, amen, sa greatest treasure, amen. O, sinabi nilang mayaman na sila, amen, praise God. Kung hindi lingag sa ating isipan, amen, yung pinaka trending ngayon sa Pilipinas, amen, yung flood control, amen, praise God. Flood control, amen, praise God. Sabi nga ng aking kaklase, dapat pala, mali tayo ng kalawang course, amen, dapat pala, nag-engineer lang tayo, amen. Grabe yung pera mga kapatid, hindi isang wallet lang, tayo, wallet lang, hirap na punuhin. Amen. Sa kanila mga kapatid, problema sila kung umuupa pa ng kondo, mga kapatid. Para lang malagay yung pera, amen. Kung hindi na talaga kasat, namimigay na lang. Nagugulat yung mga pinagbibigyan. Ano bibigyan ng ganyan? Ayan, kung saan yun, tatanggapin. Pero hindi pala mga kapatid. Pinaghihirapan natin sa araw-araw, napakahirap magtrabaho. Tapos mga kapatid, sila mga kapatid, tamang kain lang ng steak. Amen, praise God. Naka-aircon, amen, praise God. Napakasama na talaga ng mundo mga kapatid. Pero salamat sa ating mahal na Panginoon. Bibigyan niya ng katugunan lahat ng mga problema na to. Amen, praise God. Hindi man tayo maapektahan, meron pa rin mga karakot dahil hindi na po talaga mawawala mga kapatid. Salamat pa rin sa ating mahal na Panginoon dahil buhay tayo. Amen, praise God. Palakpan po natin ating mahal na Panginoon. Amen, praise God. Ayun po yung definition nila. Amen, praise God. Kaya naman po nilang kaya naman po sila nasilaw o kuhanin yung kaba ng bayan mga kapatid. Dahil yung definition nila sa kanilang buhay na para maging mayaman ka, kailangan mo ng maraming pera, kailangan mo ng maraming ari-arian. Amen. Natempt lang sila mga kapatid. Pero hindi kasi nila alam mga kapatid, ano ba yung sinabi ng Biblia? Ano ba yung sinabi ng Biblia? Ano ba yung sinabi ng ating mahal na Panginoon about sa wealth? Amen, praise God. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, ang wealth ay magkaroon ka ng Diyos sa iyong buhay. Amen, praise God. Mababasa nga po natin sa Matthew 6:19-21 mga kapatid. Sabi doon mga kapatid, sabi doon, i-short na natin mga kapatid.
huwag tayong maglagak ng ating kayamanan dito sa lupa. Bagkus maglagak tayo ng kayamanan doon sa langit. Amen. Praise God. Sapagkat mga kapatid, kung tayo ay maglalagak ng kayamanan dito sa lupa, mga kapatid, sisirain lang ng tanga. Amen. Praise God. Tignan mo, kotse na lang mga kapatid. Kinuha na ng BIR. Amen. Praise God. Pero binalik din mga kapatid. Pagkatapos i-revert sa media, binalik pa rin naman. Amen. Pero masisira pa rin yan mga kapatid. Napakarami mga kotse. Anong gagawin mo dyan? Amen. Praise God. Bilyon pa ang alaga. Amen. Grabe talaga mga tao mga kapatid. Kapag hindi naaalala sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Kaya ayun nga mga kapatid, nag-impok sila ng mga kinakailangan nila dito sa lupa kahit di naman talaga nila kailangan. Amen. Praise God. Philippians mga kapatid. Philippians 3:7-8 mga kapatid. Basahin po natin mga kapatid. Tulungan nyo lang po ang magbasa mga kapatid. Ito po yung prinsipyo ng mga Kristiyano mga kapatid. Bakit din natin kailangan ng mga kayamanan yan sa sanlibutan mga kapatid. Praise God. Sabi po sa Pilipos 3:7-8 mga kapatid, sabi nito, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalubihan, alang-alang kay Kristo. Amen. Praise God. Maliwanag mga kapatid. Tuloy natin sa radyo. Praise God. Nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na arang-arang sa Kanya ay tinitiis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inaari kong sukan lamang upang tamuin ko si Kristo. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin kailangan ng kayamanan sa lupa. Hindi natin kailangan ng karangyaan sa lupa. Bagkus, inari natin na tayo maging mahirap, tayo magpakababa dito sa lupa. Dahil pinipili ng ating mahal na Panginoon yung mga mahirap, yung mga mababa. Sabi nga ng preaching ng ating mahal na Pastor Serno, nakaraang linggo, mga kapatid, pinili ng ating mahal na Panginoon yung mga mahirap. Amen, praise God. Hindi nga pinili yung mga mayaman. Amen, praise God. Bakit mga kapatid? Masyado na silang puno. Amen, praise God. Masyado na nilang nasisiyahan sa kanilang sarili. O kontento na sa kanilang buhay, mga kapatid. Bagkus pinili niya tayo mga mahirap dahil nais ipakita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kahit wala man tayong mga ganyang bagay sa mundo, mga kapatid, pinapakita ng ating mahal na Panginoon na mas mahalaga ang buhay. Mas mahalaga yung pagkapili niya sa'yo. Mas mahalaga yung calling niya. Amen, praise God. Porket ba sinabi tayo ay pastor? Porket ba sinabi tayo ay worker o evangelist? Amen, praise God. Tayo ay mababa na. Amen, praise God. Pero yung profession na yan, ayan yung pinakamataas. Amen. Ayun yung pinakamahalaga sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kahit sino ka man, kahit engineer ka man, kahit presidente ka man, praise God, tayo ay pantay-pantay lamang sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya wag natin sabihin mga kapatid na ako ay isang play member lamang. Ako ay nag-brothers lamang sa church. Amen, praise God. Wag natin isipin na ako ay tayo-upo lamang. Hindi natin alam sa ating mahal na Panginoon, nakikita niya yung puso nga. Amen, praise God. Balang araw may promotion. Amen. Sa ating mahal na Panginoon, laging may promotion, praise God. Sabi nga ng ating evangelist roaming, tayo po lamang sa amen, labas-pasok sa church. Pero ngayon, na-promote siya mga kapatid. Amen. Dati sa labas, nag-event siya, sa loob na, amen. Ayaw dati umawak ng mic ngayon. Sabi ni Naibeng, amen, bibilihan po yata ng mic sa bahay. Para hindi naman tapos, amen. Susunod, makaluwang mga kapatid, meron na yung Bible sa atin, amen, praise God. At pag nakikinig na tayo sa Baalang Malayo, amen, nakikinig tayo ng online Bible study. Ayan, natutuwa talaga tayo kay Evangelist Romy, amen. Ang tagal, ayan. Ang tagal po ng words of God na napapakinggan natin, eh. Dahil matagal din tayo hindi napapakinig ng words of God. Salamat po Evangelist Romy at nung last na kanyang exhortation din mga kapatid. Ayan, medyo matagal din po yung pagbabalik na ating mahal na Panginoon. Hindi po yung exhortation dahil aabutin na po yata ng 12 mga kapatid or 11. Dahil ganun po kasarap ang mag-aral at makinig sa ating sa salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Bilang isang Kristiyano mga kapatid,
ganun yung mga inaasamusan natin, hindi yung mga isang opisina na pera, mga kapatid. Hindi natin kailangan mga kapatid, pero siyempre kailangan din natin ng konti pambahid sa mga kailangan. Ayan, kaya tayo nagtatrabaho mga kapatid. Pero sabi ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, wala na tayong ibang kailangan pa. Sabi sa Psalms 131, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ano ba sa Tagalog mga kapatid? Sino itong nakabasa sa Tagalog? Ang Panginoon, aking pastor, wala na akong. Di na ako makakailangan pa. Di na ako makakailangan pa. Amen, praise God. Pero gusto natin ng sports car. Amen, praise God. Yan, kasi mga kapatid, hindi nagbabasa ng Biblia, no? And puro arakot lang, amen. Basa-basa din ng Biblia, mga kapatid. Ayan, hindi tayo nagpapatama sa gobyerno, pero ang hirap po kasi magtrabaho, mga kapatid. Tapos, natatraffic pa tayo dahil sa baha. Ayan, guys, God. Pero sabi nga dito, mga kapatid, bakit pa nga tayo mga kailangan ng iba pa, mga kapatid? Bakit? Sino ba na lahat ng ating mahal na Panginoon, eh? Sabi nga ng ating mahal na Panginoon, sa iProvider, amen, praise God. Tumawag ka lang sa Globe, amen. 8888, amen. Pip, pip, pip. Wala, walang sagot. Pero tumawag ka sa 333, mga kapatid, Jeremiah 33:3, mga kapatid. Ikaw pa yung tatawagan, mga kapatid. Nagtataka, bakit wala ka sa church, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, aga ka na yung anak mo. Malamang wala namang sinahin. Amen, praise God. Meron naman na akong ibibigay, bakit hindi man ang palataya sa akin? Amen, praise God. Kaya ayun, tinawagan ka tuloy, mga kapatid. Sabi sa gano'n na, tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na nakita mo na. Ayan. Nakita mo na ba? Ayan. Hindi na pa nakikita. Ayan, praise God. Ayun sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya, kung sinabi ng walang sinain, walang ulam sa lamesa, hindi mo talaga nakita yun. Ayan. Doon mo papalabasin yung pananampalataya. Alam nga naman na may ulam na nga. Saka pa magbibigay ang ating mahal na Panginoon ng ulam. Ayan. Baka naman sardinas o tuyo, tinatanggihan mo, binigyan na nga ng ating mahal na Panginoon. Iba na yan, mga kapatid. Binigyan na nga tayo ng ating mahal na Panginoon. Iba na yata, mga kapatid. Gusto mo pa ng fried chicken, ayan, gusto mo pa ng andok. Pero sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi naman madamot. Amen. Bibigyan ng kapitbahay. Manalayan ka muna, ayan, praise God. Hindi yung bigla kang mag-isoli ng walis. Nag-birthday yan, mga kapatid. Ito na po yung walis niya, kahit wala ka namang alam, mga kapatid. Para makala ka na ng spaghetti, saka ng pancit at puto, ayan, praise God. Pero hindi ganun sa ating mahal na Panginoon. Amen. Next month pa yung birthday niya, ililibre ka na yan, amen, praise God. Dahil ganyan kaputi ang ating mahal na Panginoon sa atin, amen, praise God. Sa ating mahal na Panginoon, amen. Di na tayo nangungurakot, mga kapatid, bakit? Meron ng fulfillment, amen. Meron ng contentment sa ating mahal na Panginoon. Bakit, mga kapatid? Ano ba yung binigay sa ating mahal na Panginoon? Sabi sa John 3:16, mga kapatid, yung greatest gift na binigay sa ating mahal na Panginoon, yung buhay na walang hanggan. Ano pang sabi ng mga kapatid? For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Praise God. Amen. Yung ipaasin, mga kapatid, ayaw ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi naman daw po nila nakikita. Kapiliin man, mga kapatid, Jollibee o buhay na walang hanggan. Amen. Kaso, alas 12 na, nagugutom na. Jollibee na lang muna, mga kapatid. Minsan, ganun tayo sa Kristiyano, mga kapatid. Pero, sabi ng ating mahal na Panginoon, bilang tinawag na, amen, bilang mga anak niya, mga kapatid, pingin natin yung buhay na walang hanggan, amen. Imbis na kumakain na tayo ngayon, mga kapatid, anong oras na, 1:30, yung iba nagugutom na, mga kapatid, pero tayo, nandito, kumakain ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi po sa tagal ng exhortation ni Evangelist Romy, masakal din tayo sa akin, dahil sabi ko, maiksi lang. Okay din po pala, ayun, dahil di talaga tayo nagkasalita Ganyan po natin sasabihin lahat, ayun, praise God. At, ayun nga, John 3:16, pinigyan na tayo ng pinakadakilang regalo sa ating lahat, ayun.
Special yun, binigay sa'yo ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang puto special, hindi lang pansit yung special, amen. Pero binigyan kayo ng buhay na walang hanggan, amen, praise God. Ipagkakait mo ba yung araw ng linggo para sa ating mahal na Panginoon? Niligtas ka nila, amen, praise God, amen. Ano pa yung greatest treasure na binigay niya, amen. Binigay niya tayo ng kaloob, amen, praise God. Tinawag tayo ng ating mahal na Panginoon, amen. Tinawag tayo bilang pastor, tinawag tayo bilang evangelist, workers, tinawag din tayo ng mga, amen, minsan tagalinas, amen, praise God, amen. Pero sa harapan ng ating mahal na Panginoon, lahat tayo mga alagay, amen, praise God. Sa ampong daliri ng ating mga kamay at paa, amen, kapag wala yung isa, amen, masakit. Kulang kasi mga kapatid, di ba? Pero sa walis din mga kapatid, kailangan, hindi tayo, baka tawagin tayong baliw, nagbabalis tayo, tingting lang mga kapatid. Kailangan talaga mga kapatid, yung isang bundle, no? Kaya, message dito mga kapatid, tulong-tulong tayo, amen. Sama-sama tayo mga kapatid, para pagsain kung ano man yung mga pagsupot na umaharang sa ating amen, praise God. Ngayon, wala na tayo mga kapatid. Siguro masyado ng mga ba, amen, praise God. Pero malapit na pa tayo matapos. Ito nga mga kapatid, wala na tayong kailangan pa, kundi ang ating mahal na Panginoon lamang at isang realization sa ating buhay, ipagtantong natin sa ating buhay mga kapatid. Tayo naggagayan sa iba't ibang lugar mga kapatid. Para sa ibang tao, sa ating una mga kapatid, masaya, excited, pero marirealize yung mga kapatid kahit isang mapalas ka ng mundo, malibot naman yung buong mundo mga kapatid. Hindi mo mahanap yung tunay na kasayahan. Amen, praise God, na hinahanap mo. Doon mo naman sa mahanap, amen, praise God. Dito sa bahay sambahan ng ating mahal na Panginoon, amen, praise God. Unang dalawa pa lang sa English, mga kapatid. Unang uwi ko pa lang dito sa Pilipinas, amen. Ang gusto ko na agad gawin, mga kapatid, ay lumuhod, amen, sa church dahil buong puso nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Malayo man ako sa Kanya, amen, sa lugar, amen, praise God, pero kahit kailanman, hindi niya ako pinabayaan, amen, praise God. Katulad din sa ating lahat mga kapatid, basta kumapit lang tayo sa ating mahal na Panginoon, at ituring natin isang Diyos sa ating buhay, amen, praise God. Palagi, amen, praise God. Lagi natin siyang papasukan sa ating mga puso't isip, mga kapatid. Ituring natin siyang direktor ng ating buhay, mga kapatid. Yung ating mahal na Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Sabi nga natin, mahal na Panginoon, hindi ka niya iwan, hindi ka niya papabayaan, amen, praise God. At bilang conclusion natin mga kapatid, inayuman tayo ng pagsubok, inayuman tayo ng tadhana, inayuman tayo ng panahon, amen, praise God. Ano man paghirap na maranasan natin sa ating buhay mga kapatid, sikapin natin na makuha yung greatest treasure sa ating buhay, na kung saan ay magkaroon ng Jesus sa ating mga buhay, amen, praise God. Sabi nga sa Matthew 6:33 mga kapatid, unahin mo ang kaharian ng ating mahal na Panginoon at ang kanyang kapingiran, amen, at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo, amen, praise God. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon dahil naalala po natin natuwa ang ating mga puso't isipan na kailanganin natin ang magkaroon ng Diyos at tinitingnan ng Diyos sa ating buhay sapagkat siya ang pinaka-greatest treasure, greatest word, greatest kahit ano pang greatest, amen, hindi greatest copy, amen, praise God. Kumbaga, pinaka-greatest sa ating buhay ang ating mahal na Panginoon, amen, pinaka-special sa ating buhay. Palakpakan pa natin ang mga tao sa Diyos na ito ang pinamagasi ko po.